Can we give the Lord the best clap offering praise? Come on! You can do better than that! Come on! Hallelujah! Woo! Woo! Come on, give your God the best clap offering of praise! Woo! Happy, blessed, and victorious 35th anniversary sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Hayaan niyo pong espesyal na batiin ko ang mga mahal kong KKBs na naririto. Ayos ba kayo dyan? Ang mga CYN sa ibang bansa at mga JIL people na ngayon ay nanunood, nakikinig sa atin. Muli, kawayan natin sila. Happy anniversary! God is good! And all the time! Come on, God is good! And all the time! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Are you excited? Kanina pa umaga, napaka-taas na ng aking excitement sapagkat alam ko po, something great is going to happen today. Amen? Kanina po, narinig natin yung pong calling ng Diyos sa mga JIL people. And it's not just to receive Him as your Lord and Savior and to inherit eternal life in heaven. Hindi lang po yun. Hindi lang din po to share the gospel of the living God. Hindi rin lang po to train and disciples and prepare our leaders here in the church and in our nation. Ako po yung nabigyan ng assignment to talk about our Davidic calling. Minsan po, may nagtanong sa akin, bakit ba ang mga JIL people ay may sobrang tinding pagmamahal sa Diyos at sobrang tindiring pagmamahal sa bayan? Ang naging sagot ko po sa tanong na yon ay sapagkat ang mga JIL people ay tinawag ding agents of transformation. Amen po ba? Sige ho, wag nating tipirin ng Diyos, palakpakan po natin siya. Sabihin nga po natin, agents of transformation. Sabihin mo sa nasa kanan mo, alam mo ba yun? Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, alam ko yun. Amen po ba? At alam nyo, pag kinategorize natin, yung pong being agents of transformation, may tatlong kategorya po. Tayo po, una sa lahat, tinawag po tayo bilang mga alagad ng katotohanan. Tama po ba yun? Sabihin mo sa nasa kanan mo, ikaw ay tinawag ng ating Panginoong Diyos na alagad ng katotohanan. Sabihin mo sa kaliwa mo, hindi alagad ng kasinungalingan. Amen po ba? James 4:4, sabi po ng Panginoon, friendship with this world is enmity with God. If you choose to be friend of this world, you choose to be enemy of God. Kaya po tayo, mga JIL people, alam natin na tayo'y naninindigan sa katotohanan. Amen po ba? Parang si Haring David, noon pong si David, doon sa 1 Samuel chapter 17, nakita itong malaking si Goliath, mocking not just the army of Israel, not just the king of Israel, but the God of Israel. Gusto ni Goliath na yumuko ang lahat, maging ang Diyos ng Israel sa kanya. Sabi ni David, hindi ho po pwede yan. Ako'y alagad ng katotohanan. Nasusulat. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ay ang Diyos, ang author ng katotohanan, and no one can duel with the truth. Amen po ba? Napakarami hong kontrobersyang nangyayari sa ating kapaligiran. Sa atin hong gobyerno, nandyan yung Malampaya scam, nandyan yung PDAF scam na kontrobersya, na nakakalungkot man isipin, may mga alagad ang kaaway na nanggugulo
naglalagay ng mga kung ano-anong kasinungalingan para magkagulo, mawala o ma-divert yung katotohanan. Ako nga ho mismo, nagiging biktima dito. Imagine niyo, noong isang araw, may nag-text sa akin sa Visayas. Isang kabataan sabi sa akin, Chairman, di ba dati, nung panahon, nung nakaraang administrasyon, natigil ako sa pag-aaral dahil wala kang PDAF. Pero ngayon, sabi, marami ka daw PDAF. 140 congressmen ang naglagay ng pondo sa Department of Agriculture, pero mayat maya sinasabi, maraming PDAF si Joel Villanueva. Kaya ho, first day pa lang nitong mga nangyayari na ito, sinulatan po natin ang NBI at sinabi natin, imbestigahang mabuti. Sapagkat tayo bilang mga alagad ng katotohanan, hindi ho natin tinotolerate ang kasinungalingan. Amen po ba? Alam nyo po, nung minsan po, may nagsabi sa akin, pwede ba sa JIL anniversary, ikaw naman ang bumira doon sa mga naghasik ng kaguluhan? Pwede ba sabihan mo naman yung iba na mga naghasik ng kaguluhan? Ikaw naman ang tumira sa kanila pagdating ng JIL anniversary. Ang sabi ko po sa kanila, bilang alagad ng katotohanan, alam natin that God, if God is with us, no one and nothing can be against us. At kaya ko pong sabihin kahit kanino, lalong-lalo na sa harap ng mga JIL people, na tayo ay pinalaki, hindi lang ng aking mga magulang. Kung hindi pinalaki po tayo sa simbahan, sa iglesia ng JIL Church, na may banal na takot sa ating Panginoon. Banal na takot sa lumikha sa atin. Amen po ba? Hindi tayo basta natatakot lamang sa anumang uri na gawa ng kaaway, o authority, not even courts, not even investigative teams, etc. Alam po natin bilang mga JIL people, darating ang panahon, tayo'y haharap sa trono ng Diyos at there is a day of reckoning at ipapakita sa atin ng Diyos ang lahat ng ating desisyon. At naniniwala po ako, tayong mga JIL people ang sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen po ba? Praise God. Kaya po tayo mga magulang at kapatid, bilang mga JIL people ay mag-stick doon po sa pagkakatawag sa atin bilang alagad ng katotohanan. Masasabi natin lagi na malinis ang ating konsensya. Ano man ang bagyo, pagsubok, ang dumating sa atin, intriga, alam natin, nakatayo tayo sa matibay na bato. Amen po ba? Pangalawa pong kategorya nitong being agents of transformation ay hindi lamang tayo tinawag bilang alagad ng katotohanan. Tayo po ay tinawag din, sabihin mo sa nasa kanan mo, tinawag ka din na alagad ng katarungan. Sabihin mo na sa nasa kaliwa mo, hindi alagad ng kamanhidan. Amen po ba? Ang sabi po ng Proverbs, chapter 31, verse 8, sabi po dito, open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and the needy. Alam niyo po, ito ho yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Yung social justice, hindi natin dapat kalimutan. Maging boses tayo ng mga kababayan nating hindi makapagsalita. Maging boses tayo ng Panginoon sa pakikipaglaban, sa katarungan. Amen po ba? At marami pong paraan yan. Hindi lamang sa pananalangin. Alam niyo, maging sa social media. Pwede po tayong mag-tweet. Pwede tayong mag-Facebook. Pwede tayong mag-Instagram. Kung gusto niyo ho akong makausap, pwede niyo i-type Joel Villanueva. Para naman sa social media, magkita rin po tayo pag may time. Diba? Iyan po ay magagawa natin bilang mga alagad ng katarungan. Hindi tayo pwedeng magkibit balikat. Hindi tayo po pwedeng magpikit mata sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Natatandaan ko po noong mga nakaraang administrasyon, pagka po tayo ay nakakarinig at na-confirm natin na ito'y katotohanan, alam nating may nangyayaring kababalaghan, may nangyayaring hindi maganda, at makaka-block doon sa perfect will of God in our country and in our people.
tayo po ay lumalabas sa ating mga comfort zones. Tayo po ay handang lumabas sa kalsada at ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Sapagkat yan po ay calling ng bawat JIL people. Amen po ba? Napakapalad po natin mga JIL people sapagkat nagbunga ang ating pananalangin para sa ating minamahal na bayan. Biniyayaan po tayo ng Diyos ng isang leader sa katauhan ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi lang basta takot sa Diyos, kung hindi may masidhing pagnanais para ibangon ang ating minamahal na bansa. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pangulong Noynoy. Kaya ko pong sabihin sa inyong lahat, kung merong isang tao sa gobyerno na may matinding pagmamahal at pagnanasa na paglingkuran ang ating bayan, number 1 po dyan ang ating Pangulong Noynoy. Kaya po, ang ginawa naman ng Diyos, pinagpalang gusto ang ating bansa. Unprecedented ang mga nangyayaring economic growth ng ating bayan. 7.5% yung GDP growth. Tatlong ratings, ina-upgrade po tayo. Doon sa Amerika, hindi naman ho sa pagbubuhat ng bangko ng ating pamahalaan, sa Amerika, sa Greece, sa buong Asia, halos lahat ng gobyerno nangungutang ngayon. Nangungutang dahil kulang ang salapi. Pero dito sa Pilipinas, ang dami nating surplus, ang dami nating savings na po pwedeng gamitin para sa mga proyekto para sa ating mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po, marami ding nag-iintriga. Imaginein po ninyo, ang dami nating savings, pero ang pinag-uusapan, hindi yung economic growth, ang pinag-uusapan, yung teknikalidad kung paano gastusin ang savings. Yung legality ng paggastos ng savings. Para pong isang building na nasusunog, yung 5th floor. Nasusunog yung 5th floor. Napakaraming tubig doon sa building. Pero, sabi ng Pangulo ng building, dali na kagad yung hose doon sa 5th floor para puksain ang sunog. Pero sabi ng ibang nasa building, wag, dalin muna yung hose sa 2nd floor, tapos sa 3rd floor, tapos sa 4th floor, bago doon sa 5th floor, hanggang sa masunog na yung buong building. Nakakalungkot po na ito'y nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga po, tayong mga JIL people, tinawag bilang alagad ng katarungan. Amen po ba? At hindi po natin nahahayaan na magtagumpay ang kaaway para hindi matamasa ng ating minamahal na bansa ang pagpapala na inilaan ng Diyos para sa atin lahat. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Again, when you talk about being agents of transformation, hindi lang po tayo alagad ng katotohanan. Hindi lang po tayo alagad ng katarungan, kundi tayo din po ay alagad ng katwiran. Amen po ba? Sabihin mo sa nasa kanan mo, ikaw din ay alagad ng katwiran. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, narinig mo ba yon? Alam niyo po, ang kaaway, ayaw niyang magtagumpay ang ating pamahalaan. Ayaw niyang magtagumpay ang ating bayan at makilala na si Kristo Jesus ay Diyos sa ating bayan. Sabi nga po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, the enemy is like a roaring lion, working 24/7, looking for someone whom to devour. Yung pong John 10:10 letter A, sabi doon, the thief, referring to the enemy, Satan says, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Ang kaaway po ay patuloy nagre-recruit ng mga alagad ng kasamaan. Kaya po napaka-importante para sa mga alagad ng katwiran na magpakitang gilas at sabihin sa kaaway, sabihin sa mga alagad ng kasamaan, sabihin sa alagad ng mga kamanhidan, sabihin sa alagad ng mga kasinungalingan na naririto tayo at hindi natin sila papayagang magtagumpay. Amen po ba? Minsan pa nating palakpakan ang ating Panginoon. Alagad ng katwiran. Bakit nga po ba mahalaga na tayo'y maging alagad ng katwiran? Or agents of righteousness. The Bible says in Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Napakahalaga po. Alam nyo, yung time ni Elijah, dun sa kanyang lugar,
Marami pong mga tao tuwing may problema, tuwing may mga sakuna, tuwing may mga nararanasang problema, lagi na lamang ang tinatanong, nasaan ba ang Diyos ni Elijah? Where is the God of Elijah? Lagi na lamang pong ganun. Pero nakalimutan tanungin, where are the Elijahs of our generation? Natutuwa po ako dito sa Luneta Grandstand. Habang nakatingin sa atin ang ating Panginoon, nakikita niya ang Elijahs of our generation. Amen po ba? Taas nga natin ang ating kamay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, sa pangwakas, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo at i-testify. Kanina nakausap ko yung ilang mga pastors natin from the different provinces, from the different countries of the world. Nakakamiss na po sila. Maraming beses na naiimbitahan po ako, hindi na ako makapunta sa kanila. Maraming beses gumigising po ako ng umaga, natutulog pa yung anak kong si Jaden at anak kong si Gwyn. At pagkatapos hindi ko na nakikita yung pamilya ko, uuwi po ako ng gabi. Minsan madaling araw, tulog na silang lahat. Hindi ko na sila nakikita, hindi ko na po sila nakakausap. At minsan parang gusto kong sabihin sa aking sarili, tama na kaya? Tigilan ko na kaya itong public service? Pero God reminded me of my calling. As I am reminding all of you, brothers and sisters in Christ, in the great church of the Lord Jesus Christ, ang Jesus is Lord Church, tayo po ay tinawag, pinili ng Diyos at such time as this, so that we will be alagad ng katotohanan, alagad ng katarungan, at alagad ng katwiran. Hayaan po nating patuloy tayong manalangin. Iluhod natin sa Diyos ang mga nangyayari sa ating bayan. At higit sa lahat, tayo po ay tumayo bilang mga agents of transformation. Sapagkat sa mga panahong ito, anuman ang nangyayari sa mundong ito, anuman ang sinasabi ni Numan, naniniwala po ako, tayong lahat na narito, masasabi pa rin natin, napakasarap maging JIL. God bless you all! Happy anniversary po sa inyong lahat!